Okay mga Lods, welcome back to another content, and for this video po i-analyze natin yung sa tingin ko pong mga importanteng dapat yung malaman sa SONA ng Pangulo. Ngayon, ang SONA po ni Pangulo ay about 1 hour and some odd minutes, pero ako po ang bahala sa inyo. Isa-summarize natin to into digestible parts. Yung pinakaunang napakatindi, mapapa ka talaga. Kasi ito po yung unang banat ni Pangulo. Pakinggan po natin. Ayon sa punto na ayon sa ombudsman ay malapit na ang paghain ng patong-patong na kaso Aray ko, laban be. sa dating speaker. Aray ko, be. Masakit man sa akin ito, ngunit kailangan nating gawin ang tama. Hindi Ngayon, sige, tuloy ako lang natin si pangulo Pangulo. ng aking pamilya. Yun. Hindi ako pangulo ng aking kaibigan. Hindi ako pangulo ng aking kaibigan, hindi ako pangulo ng aking pamilya. Napakaganda nun. Para sa akin maganda po yun kasi at least kung talagang may ginawang mali si Martin Romualdez, si Boss Martin, mananagot siya. Ngayon, Nico, guilty na ba yan? Hindi pa. May presumption of innocence pa tayo. Kaso patong na kaso daw yung haharapin ni Boss Martin. Isa dyan yung plunder. Ngayon, Nico David, bakit ba Boss Martin yung tawag mo kay Martin Romualdez? Kasi, yung mga DDS kasi, ang tawag nila kay kay Digong, kay Duterte, Tatay Digong. Lugi naman ako kung alangan naman tawagin kung di ba? Hindi ko naman tatay yun, di ba? Hindi papasa. Pero yung at least yung sa boss, kasi inaasar nila ako na bayaran daw ako. O di sige, di Boss Martin na lang. Sana nga no? Sana nga meron Anyway, tuloy natin. Ako ay Pangulo ng Pilipinas at ang tungkulin ko ay sa inyo, ang aking mga kapwa Pilipino. Yun lang talaga. So mukhang talagang tutuluyan nila si Boss Martin. Good luck sa kanya. And sinabi naman ni Martin Romualdez through his counsel na mas okay sa kanya yung kasuhan kaysa yung banatan sa social media, kaya kagaya nung ginagawa ng ibang mga vloggers na galit sa kanya. Meron nga doon talagang dedicated yung channel nila para ikasuhan si Martin Romualdez. Pero regardless naman siguro kung may bumabanat kay Romualdez or wala, gagawin ni Pangulong Marcos yung sa tingin niyang tama. So ganun talaga. Wala tayong magagawa ro. Now, yung sumunod po rito mga Lods na sa tingin ko pong importante ay yung about po sa Meralco. Ito, maganda tong sa Meralco. Teka lang, meron akong summarized form dito na paparinig sa inyo. Ang ganda, maganda yun kasi alam naman natin na Sa aking palagay, panahon na Ito. Yan. para tanggalin na natin ang systems laws na pinapasa sa Yan, yung sa Meralco kasi meron silang system loss na kumbaga kung yung basically ito yung ibig sabihin ng system loss. Halimbawa, yung kuryente pinadaan mo, dinala mo from point A to point B. May generation loss yon. Yung loss nun, pinapatong nila sa atin kasi hindi sila efficient magpasa ng from point A to point B ng energy. So, kung ano yung naging difference noon na dapat overhead nila, sa atin nila sinisingil yon. Tama si Pangulo dyan. Actually, yan yung pinakamaganda. Totoo lang, sa buong SONA yan yung pinakagusto ko. And tuloy lang. consumer. Isa pa. Pinapasa ito sa consumer at kinakarga sa bill na pinapatungan pa ng value-added tax. Yun. Isa pa yon yung VAT na yan. So, ang Meralco kasi 3 beses yan tinatax. VAT, tapos may isa pa siyang tax na nakalimutan ko Tapos meron pang isa na I think yung sa mga senior citizen and may disabilities. So, 3 beses siya tinatax. Kaya siya mahal. Okay? So, halimbawa, 3,000 yung kuryente mo, ibig sabihin nun 700 yung tax mo on top of that. So kung mawawala ito, siguro yung 3,000 mo magiging, hopefully maging 2,600 ganyan. Pwede na rin kasi yung 400 pesos na yun sa panahon ngayon, yan napaka-importante na yun. Ilang kilong bigas din yun, di ba? So ito yung hinighlight ko rito kasi napakaganda nito para sa atin. Tuloy lang natin. Hindi naman kasalanan ng consumer kung bakit nagkaroon ng systems laws. Correct, palakpakan. Napapalakpak ako dyan kanina nung nakikinig ako
Tuloy. Hindi naman tama na kailangan sila pa ang pagbabayarin dito. Therefore, we, the people, we demand for the immediate amendment of the EPIRA. Yan yung IPIRA law naman is a law proposed by I believe bago pumasok si Marcos pa yan eh. Pero ang point nito, dapat yung IPIRA law is going to make it so na yun nga, tatanggalin yung mga yun and ikokontrolin ng maayos yung kuryente. Kasi lugi rin tayo kasi isa lang ang alternative natin pagdating sa kuryente, di ba? Meralco lang eh. So sila talaga yung apektado dyan. And to prohibit charging systems laws against consumers, including the value-added tax thereon. Very good yan. Ako gusto ko yan. Sana matuloy yan. Now, isa sa mga mag-head ng chair ng head ng Committee on Energy ay si Senator Erwin Tulfo. So sana isa rin siya sa makatulong sa pagpapababa ng kuryente natin. I mean, miski galit kayo sa akin, sigurado naman lahat tayo apektado niyan eh. Di ba? DDS, Dilawan, putik, lahat tayo apektado ng kuryente. So paano tayo magbabardagulan kung paano tayo magbabardagulan kung wala tayong pare-parehas kuryente, no? So, yung sa tingin kong isa pang dapat natin pag-usapan and lend dito is yung PAC Silica. So first and foremost, what is PAC Silica? Siguro the best way I can explain this is that ang Pilipinas kasi is the number one or at least number 2 yata sila producer of nickel, okay? Tayo yung isa sa buong mundo ang malaking mag-produce ng nickel. So, ang gusto ng Amerika is magtayo sila ng mga tech products nila dito sa Pilipinas. So that includes microchips, data centers, and everything that you can think of na nasa telepono mo ngayon or na ginagamit mong AI product kapag ikaw ay nagge-generate ng kalokohan na picture, di ba? Or ng memes or ng AI slap na tinatawag. So besides nickel, marami pa silang natural resources na gagamitin sa atin. Think of Taiwan. Taiwan kasi is the number 1 producer of semiconductors. Ganon yung gustong mangyari ng Amerika sa atin. So gagawa sila ng pagkalaki-laking factories dito sa Pilipinas na of course it will benefit us economically. But would it be viable pagdating ng panahon? Well, hindi ko alam. Totoo kung ako yung tatanungin mo. So let's listen in dito sa ating Pangulo kasi this is a discussion on PAC Silica na matagal niya nang hinahanap sa akin. Pero primera pa lang to tuloy natin. Goods, technology, and logistics. Additionally, a product of the 23-member-strong US-led PAC Silica initiative, the PAC Silica Industrial Hub will create an ecosystem that will have AI at its core. It will bring quality jobs to our people, accelerate our industrial competitiveness, and revitalize our economy. As a strategic component of the Luzon economy. Narinig nyo yan, walang nagpalakpakan kasi nga people are still split pagdating sa PAC Silica. There are so many things na kailangan i-consider natin. One proposal of the United States is gusto nila yung US corporate laws yung gagana. Nasa Pilipinas ka eh. Bakit mo gagamitin yan? So isa yan sa mga binito ng Pilipinas. If you wanna work here in the country, you use our laws, okay? Although marami sinabi si Pangulo dito na economic benefits ng PAC Silica, but the main reason kaya maraming natatakot doon is yung environmental cost na tinatawag. Kasi it will use a lot of the natural resources of the Philippines. Isa dyan yung nickel and some other things. And yung tubig din. And isipin nyo na lang ngayon, mahal ang Meralco, di ba? Yun nga yung isang hinighlight natin dito sa summary na to eh. So, can you just imagine if you have a tech giant na umaagaw sa sobrang laking generation ng Meralco, di nakakatakot lalo yun, di ba? Or kung sabi naman nila, magdadala sila ng sarili nilang energy source. So, paano mangyayari doon? Tako kuryente ang mga data centers di ba? So, sinasabi ko lang sa inyo, hindi basta-basta ang PAC Silica. It is something that we should study very, very hard. Kasi ngayon, sa November na ata yung turnover nito, kung sakasakaling hindi
mag-push through itong PAC Silica na to. Isa din na kailangan nating isipin dito is yung tubig, kasi people are saying na baka yung ginagamit nating tubig from Maynilad is gamitin nila or sa Nawasa, di ba? So ang sinabi naman ng PAC, ng mga nagpromotor ng PAC Silica, yung mga tech giants, sila daw ang bahala doon sa energy output nila. Kumbaga maggagawa sila ng off-the-grid energy and water para i-sustain yung mga data centers nila. Pero hindi lang data centers to, pati factory ng mga, well, kunyari yung mga chips sa telepono nyo, di ba? Usually kasi pinuproduce to sa Taiwan eh. So ang gusto nila, meron din sa Pilipinas. Now, isa pang nakikita kong magiging problema nito is yung worsening relationship natin with China. Ang dapat kasing policy ng ating bansa is that we are an enemy to none and a friend to all. Ang nangyayari kasi nagkakaroon tayo ng divide sa China. Now, can you just imagine yung nickel natin? Isa tayo sa top producer ng nickel as I've mentioned earlier, di ba? So, can you just imagine na kung ang China kumukuha sa atin ng nickel, kailangan muna nilang dumaan sa Amerika kasi ang magiging number one consumer natin ng nickel isang Amerika, 'di ba? So, can you just imagine how hard it is for us to be stuck in the middle again of United States and China? Dapat kasi hindi natin sila parehas kaaway. Dapat tayo yung, sabi nga ni Francis Magalona, ang magkaaway, ipagbati, gumitna ka at wag kumampi. Pero yung PAC Silica na yan, one nakikita kong potential danger niyan is the divide with China will get deeper and deeper. Now, I am not saying na mas magaling ang China kaysa sa United States, pero as I do my research dito sa mga ganitong bagay, nakikita ko yung potential ng China when it comes to tech. Okay, sobrang galing nila sa tech. If you see the Chinese architecture, kunyari nagpunta ka sa bansa nila, ang lupit nun. Their EVs, yung mga electrical vehicles nila are very good. Nireport nung kapatid ko kasi galing sila ng Hong Kong, nagmakaw yata sila. Lahat doon naka-EV na. So hindi na sila masyadong reliant sa gasolina. And malaki yung reserve ng China when it comes to gasoline, di ba? So these are all I'm just saying sa inyo that the potential problem that if we push through with PAC Silica, literal na itatali natin yung sarili natin sa Amerika. Okay lang sana if they are a tenant here, 'di ba? Or nagre-renta sila dito. Pero the thing is, hindi lang sila basta magre-renta rito. They are going to set up technological base here that they need to protect kasi assets nila yan. So it could be possible na kaya yung mga, 'di ba, may mga base militar na rin. Could be possible na yung mga base militar na yon would be activated to protect the interest of America. So I think we should think this over with, hindi ko sinasabing tama or mali ang PAC Silica at this very moment because I am not yet, hindi pa 100% yung information ko. These are all the things that I have done researching through this issue, di ba? So anong sa tingin nyo? Kasi yan yung sa tingin kong dapat nag-focus siya sa zona niya eh. Pero I think maganda na rin na yung nadali yung Meralco na kuto sa PAC. Ganun. Ayun lang naman po. Kaya mga lads.